Marami po ang nag-aantabay dito sa muling idadaos na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes na po yan, July 27. At siyempre marami po ang nag-aabang kung ano ho ba yung mga babanggitin ng Pangulo. Kasi last year, di ba, tumatak ho yung mahiya naman kayo. Pero parang wala ho nangyari. Di po ba? So sa ngayon ay matindi ho yung dinadanas nating kahirapan dito po sa ating bansa na kung saan ay patuloy ho yung pagtaas ng presyo ng bilihin kasi yung ating inflation talagang grabe ho. At gayon din ay tumataas na naman yung presyo rin po ng produktong petrolyo. So dito ay minabuti ho natin na tingnan din ho at yung sabihin natin na pahayag at pananaw ng isang veteranong political strategist at ito maalam din to bukod sa politika sa ekonomiya, ito pong si Ginoong Lito Banayo. At sa kanyang binabanggit kasi ito ho ang sabi, ito ho ang isa ho sa pinakamahalaga at magmamarka na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa susunod na taon yung kanyang SONA pamamaalam na po yon ng kanyang administrasyon. So dito ay 2 taon pa ho ang nalalabi pero mukhang ang sabi ho ni Ginoong Banayo ay mahihirapan na po kung sa issue po ng korupsyon ay sa issue po ng ekonomiya. At ang pwede na lang na gawin yung talagang magkaroon po ng totohanan dito po sa kampanya sa katiwalian dito po sa ating gobyerno. So yan po ang ating tatalakayin. At nabanggit ho nito ni Ginoong Banayo na kasi si dating Pangulong Duterte nang siya po ay maupo bilang Pangulo ay mahigit sa 6 trillion ang utang natin. So nadagdagon ho yan, naging 12 trillion dahil sa nagkaroon po ng ng COVID-19. Alam niyo naman ho, matindi ho nangyari. 2 taon ho tayong isinara po ang ekonomiya at talagang yun ho namigay ng ayuda dahil sa wala hong trabaho yung tao Sarado po yung mga negosyo, lahat to sarado, nasa bahay lang. Di po ba? So, yun ho, na talagang persado hong mangutang ang Duterte administration. Pagpasok ho ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan yung kanyang unang SONA, binanggit niya naman ho na medyo gumaganda na ho yung lagay ng ating ekonomiya. At pero sa nakalipas na mga taon, ngayon pang-4 na taon niya ho mga kababayan, as of May 2026, yung 12 trillion ho na utang ay nasa 18 trillion na po, ayon ho kay Ginoong Banayo. So nadagdagan ho ng 6 trillion, biri mo 4 na taon pa lang. O kung ikukumpara mo kay sa Duterte administration na yung 6 trillion ay nadagdagan sa loob po ng kanyang 6 na taon na termino at kasi nagkaroon po ng 2 taon na lockdown, di ba? Dahil sa COVID-19. Ngayon, ang binabanggit ito, inaasahan po ni Ginoong Banayo na hanggang 22 trillion pesos ang uutangin. Biro mo, mula sa 12 trillion, so mga 10 trillion ho ang uutangin itong si Pangulong Marcos Jr. Bukod pa ho yan sa napakarami ho ng mga ibinebenta ng mga ari-arian ng ating gobyerno, mga kababayan, di ba? Matindi ho ito nangyayari dito po sa ating bansa, mga kababayan. So, talagang wala na ho tayong aasahan, lalo na raw po sa ekonomiya. Talagang ako, naniniwala ako rito sa mga pahayag ni Ginoong Banayo dahil sa ito, veterano ho ito sa pagtingin at pag-aanalisa, mga kababayan. So, sa ngayon ay kayo ho ba sa ating mga viewers, may aasahan pa ba tayo sa SONA? Kasi marami ho na mga nagsasabi, naku, wala na mangyayari dyan sa SONA na yan. Puro sat-sat na lang ho at wala naman sa gawa. Meron naman nagsasabi na mga komentaryo ng ating mga kababayan na yung SONA na yan ay state of no achievement. SONA, hindi na State of the Nation Address. So, kanya-kanya ho ng mga talagang sentimiento ng ating mga kababayan. At yun ho, pakinggan ho natin itong paliwanag ni Ginoong Lito Banayo. At kasi ngayon, talaga mahihirapan daw nung gusto
Lalo na halimbawa yung BIR, yung Bureau of Customs, kasi itinaas pa ho yung ating national expenditure, yung gagastusin ho natin sa 2027, nagdagdag ho ng 600 billion, magiging 7 trillion na mahigit ang budget natin. So saan kukunin ho yan? Dahil sa ang BIR at Bureau of Customs, kumbaga sagad na ho eh. So anong gagawin ho dyan? Mangungutang na naman. So utang ng utang. Ito hong Marcos Jr. Administration. So ito, pakinggan ho natin mga kababayan at para magkaroon ho tayo ng ideya at ating tatalakayin yung iba't iba pa mga detalye. Panoorin ho natin. Ito hong si Ginoong Lito Banayo sa kanyang interview dito po sa programa ni Corina Sanchez at Willard na kung saan kasamahan natin yan sa Billionaire Group. Okay, panoorin po natin si Ginoong Lito Banayo. It's a great, this coming SONA is like, you think that's make or break? Hindi ko kasi mawari kung anong pwedeng ipagmalaki at pangalawa, anong pwede pang ipangako na matutugunan. Na I mean, matutupad. possible. Yung promise na pwedeng mangyari. So as a political strategist, ano po ang pinakamalaking branding challenge sa ngayon ni PBBM? That's a very difficult question to answer, Corina. I really don't know. No? Anong legacy? Tingin ko, at the very least, itong corruption scandal sa flood control, talagang totohanan na talagang ikulong na ang dapat ikulong o at least i-charge ang dapat i-charge at hindi pinipili selective, no? Si Marcoleta, si Jinggoy, pati si Mike Defensor. Siguro naman medyo may makita naman tayong mga contractors na pagkalaki-laki, no? Na ang lifestyle talagang palatial ang lifestyle, no? O may makita tayong mga so-called masterminds, no? Yung isa nga nandun na sa Paris, no? Na ewan natin kung Kumakain sino. ng macaron. Di ba? Di ba? Yun na lang siguro ang pwedeng gawin. Kasi sa ekonomiya, napakahirap na. I think it's almost Impossible. almost impossible. Okay, napanood nyo naman ho mga kababayan at yun ho. Ang sinasabi ho niya, parang natigilan ho siya. Hindi niya masagot ng direkta kaagad kung ano ba yung pwedeng branding at ano ho yung tatatak dito po sa ibibigay na SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan ang pinakatema ho niyan, talagang sasabihin mo yung tunay na kalagayan, di ba? Ng ating bansa at ano ba yung mga pinagagawa mo. Di ba? Tapos yung sinabi mo noong nakarang taon, wala, sisingiling ka rin ho. Nasaan na? So, ang sabi ho ni Ginoong Banayo, at ako ay sumasang-ayon po rito, na isa na lang ho ang pwede niyang gawin. Talaga ho, yung makatotohanan na kampanya sa korupsyon dito po sa ating bansa. Na kung saan, kasi ngayon, ang mga ikinulong lang ho yung mga kritiko ho kalaban po sa politika. Sina Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, at itong si dating Congressman Mike Defensor, wala na ho Yung mga congressman na contractor pa, wala rin ho nangyari. Itong si Saldico, nasa abroad. Si Speaker Martin Romualdez na itinuturong may malaking papel di umano dito po sa flood control scandal na ito, wala pa rin ho nangyayari. At ito hong ombudsman, puro satsat lang ho, pangako. Abangan ho natin kung talagang magkatotoo na ho itong pag-file po ng kaso at makita ho ng publiko ng taong bayan na nakakulong ho itong si Romualdez. Di po ba? At ang dami ho ng mga, di ba, may mga senador ho na nung una ay sinasabi na talagang malinaw at hinug na ang kaso, tulad doon ni na Chis Escudero at Joel Villanueva, pero biglang nahilaw yung kanilang kaso at lumipat po sa kampo po ng administrasyon. So talagang napakagulo ho ng administrasyong ito, mga kababayan, di po ba? Tapos, ay dito ho, ang alam niyo, sobra-sobra tayo sa sa pangutang, over borrowing. Tapos overspending. Sobrang paggastos din ho. Di ba? Parang sa isang pamilya ay, alam ba, ang sweldo ng isang ama ng sambahayan ay 20,000 pesos, pero kayo ay gumagastos ng 30,000 pesos. Ano mangyayari?
So meron kang deficit, may kakulangan ka ng 10,000 pesos. So saan mo gagawin yon? Saan mo hanapin? Ipangungutang mo. O, di po ba? Tapos sa susunod na buwan, 20,000 ka, tapos utang ka ulit ng 10,000. Paano mangyayari? Tapos paano yung pambayad doon? Uutang ka na gagawin mo ng 15,000 ang uutangin mo sa susunod na buwan dahil sa yung nautang mo na 10,000, babayaran mo. So, ganun ang ganun ho. So, talaga mababaon sa utang ang Pilipinas, mga kababayan. Tapos, ito ang pinakamatindi. Over borrowing, sobra ang utang, sobra ang nakawan. Over borrowing, over stealing. Yun ho, mga kababayan, nangyari dito po sa ating bansa. Buti sana kung, sige, utang ng utang at yan po ay inilalaan sa mga napakahalagang proyekto na makatutulong sa taong bayan at para mas maging produktibo at sabihin natin makatulong para mapaangat ang ating ekonomiya ng ating bansa. Hindi po kaya nga ang nangyayari, yun ho, ang nangyayari talagang sobra ho ang nakawan dito po sa ating gobyerno. So ngayon, naitanong ho dito kay Ginoong Manayo, ano ang mga pwedeng gawin? So isa na lang ho ang pwedeng gawin ni Pangulong Marcos Jr. Talagang maglunsad po siya ng totohanan at malawakang kampanya laban po sa korupsyon dito po sa ating bansa, sa kanyang administrasyon, mga kababayan, na talagang lahat po mapanagot. At siguro pwede pang makabawi ho yan. Yan na lang ho ang maaring legasiya na kanyang iiwan at tatatak po sa kanyang administrasyon. Kasi, di ba, ito ho, talagang hindi na po may aalis na pag sinabi mong Marcos Jr. administration, hindi nang nakawan dyan sa flood control. Di ba? At marami ang mga nakinabang dyan na mga matataas na opisyal na wala naman nung nangyari sa investigasyon. So, pwede niyang kalikutin ng konti ang magiging kasaysayan o history. Na bagamat sabihin, matindi ang flood control, pero ito yung mga ipakulong niya. Kahit pinsan niya yan. Ito mga ganito na ipakulong niya. Tapos yung susunod na kasaysayan, matapos yung kanyang termino, nakulong din siya. Hindi po. Yun lang ho. Siguro, baka ganun ang mangyari. Hindi po ba? So, ang binabanggit ho rito ni Ginoong Manayo, wala na ho. Pero yung sa issue po ng ekonomiya, napaka-imposible na raw po na mapaangat at mapagbago, mapagbuti ni Pangulong Marcos Jr. yung kalagayan ng ating ekonomiya. Napakalabo na raw po. Dahil sa ang dami po ng mga pangyayari. Kanya yung sinasabi ho, halimbawa, sa mga investor, wala ho yung mga dayuhan na gustong mamuhunan dito sa ating bansa. Halimbawa, nangako ho ngayon kay Pangulong Marcos Jr. yung kanyang mga ginawang pagbisita sa iba't ibang panig ng daigdig na kung saan ay gumastos tayo ng bilyon-bilyong piso. Nangako ang mga yan Pero sa ngayon, hindi po yan agad mag-aantay ho yan. Kung nasa wait and see attitude ho ang mga yan. Bakit to? Kasi maingay ho ang politika dito po sa ating bansa sa ngayon. Meron pong isinasagawang impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte na popular ho dito po sa ating bansa. Tapos nalapit na po ang eleksyon sa 2028. Yung mga negosyante ay mag-aabang yan. Kasi alam naman natin dito po sa Pilipinas, alam din na rin ho ito ng mga dayong negosyante na kung sino ang nauupo na presidente dito sa Pilipinas, depende ho, nagbabago po yung mga yung mga polisiya Kahit ang gagawin niya, hindi, pag may bagong upo ng presidente, doon tayo maglagak ng puhunan. Di po ba, at least matagal-tagal, 6 na taon. So, at least, napatatag na yung kanilang negosyo. So, yun po. Pero, kung ngayon, papasok sila, tapos, nasa kasagsagan ng kanilang operasyon, biglang may naging presidente na iniba ho yung polisiya, tapos na yung kanilang negosyo at maaaring maapektuhan yung kanilang puhunan. So, maaaring gano'n, At siyempre, ang mga negosyante, matatalino ang mga yan, hindi basta-basta bibitaw po ng malalaking kapital ho yan, na sa dakong huli ay matatalo ka agad, di po ba? So, yun po ang ating kalagayan dito po sa ating bansa at sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. Kaya naman, ang binabanggit ho natin, yun na lang ho, kumbaga sa lasura o huling hirit na ho di Pangulong Marcos Jr. na talagang may maipakulong ho siya. Yung totohanan po
na talagang yung mga totoong nagkasala at sangkot ho dito po sa flood control. Ewan lang ho natin kasi sabi ho dati ni Senator Ping Lacson, nasa 67 contractor. Sana maipakulong niya ho yan. Lahat na yan, na 67 contractor na yan. At kahit sabi mo, kalahati na lang ho eh. O, 67, di ba? Kahit na ano na lang. O, 33 na lang ho. O, 34 ho. 30 na lang ho na kongresista na maipakulong. Okay na po yan. Pwede na hong pagtyagaan. Pero wala ho sa ngayon, ewan ho natin. At kasi yung may mga nagbubulon, ako malabong makasuhan niya kasi sumuporta yan sa impeachment kay VP Sara Duterte. O, kaya mabilis na nakausad yung impeachment case dyan po sa House of Representatives. Di ba? May mga ganong bulungan Naku, malabo yan. Kasi maraming tatamaan mga ganon. So, iba ho, mga kababayan nangyayari dito po sa atin. Kaya ang tao, patuloy na bumabagsak po ang kumpiyansa sa Marcos Jr. administration. At sa katunayan, alam niyo naman ho, nangyari, di ba? Talagang sadsad, lagapak, bagsak yung rating, approval at trust rating ni Pangulong Marcos Jr. Negative. Biro nyo, negatibo ho, mga kababayan. So, napakatindi. Kayo ho, ano masasabi nyo rito sa idadaos muli na SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr.? Sabi ho, ni Ginong Banayo at aking sinasangayunan, yung sa ekonomiya, naku, malabo ng malutas ho yan, magkaroon po ng solusyon dito po sa lumalalang kondisyon ng ating ekonomiya dito po sa ating bansa na kung saan ay sobra-sobra rin yung pangungutang at sobra-sobra rin ang nakawan dito po sa ating gobyerno. So, ang isa na lang ho na pwedeng ihirit, yun ho, talagang magpakita ng tunay na kampanya laban po sa korupsyon dito po sa ating bansa at makapagpakulong ng mismong mga kaalyado o malapit po kay Pangulong Marcos Jr. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking FB page, ka Eli Saludar, at daging din po yung aking isa pang account na Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.